Hi guys, sana okay kayo dyan. Laging mag-alcohol, tsaka mag-face mask. Tsaka be smartable. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay isang sasakyan na sobrang special sa akin. Itong 2011 Honda City. So bakit special? Konting history lang sa amin ng kotse na to. Ito kasi yung pinakauna kong brand new na sasakyan. Tapos regalo pa to ng parents ko. Kaya shoutout sa parents ko. Kaya maraming salamat sa kotse na to. Ginamit ko to mula 2011 hanggang 2019 until last year nakabili ako ng XV. So after 8 years na nakasama ko to simula second year college at 38,000 kilometers na pagsasama namin, nag-decide na ako ibenta to last year dahil mahirap mag-maintain ng dalawang sasakyan. Siguro marami na kayo nakikitang ganitong sasakyan sa daan. Kaya quick tour na lang around the car at kung kamusta ang ownership experience ko nito for the past 8 years. Lalo na ako nagbabalaka bumili ng Honda City. Third generation Honda City dito sa Pilipinas. May 4 na variants ang lumabas nito nung panahon niya. May 1.3 na manual at may 1.3 na automatic. Tapos ito, yung top of the line version na may 1.5 automatic. Sa exterior ng sasakyan, nagpalit lang ako ng mags from 15 inches na stock to 17s. Tapos nag-lowering spring ako ng iBack Pro Kit. Tapos clear tint lang para malinis tignan. The rest, lahat stock na yan. Nagpalit din pala ako ng muffler para kahit papano may tunog siya pagka umaarangkada ka. Sa likod naman, nagpakabit ako ng 4i backup sensor sa kasa. Sa trunk space naman, hindi mo akalain na ganyan yan kaluwag. Nagkakasya dyan mga 4 na malalaking maleta. Dito naman tayo sa pintuan sa likod. Plastics ang material na ginamit. May window switch at dito sa may armrest na fabric ang ginamit. Pinaka nagustuhan ko dito is maganda talaga yung sound quality. Kahit compact sedan to, naluluwagan ako sa space niya sa likod. Tsaka sobrang komportable ng upuan. Legroom tsaka headroom, wala namang masyadong problema kung normal size lang ng adults ang upo. Sa upuan niya, fabric din, tsaka sobrang komportable talaga kapag minamaneho ko to. Tsaka hindi ka mukha ng leather na madaling masira. Sa seat adjustment niya, manual lahat. Sa driver side, the usual lang na controls for window tsaka sa side mirrors. Wala siyang central lock. Tsaka yung trim accents niya sa gilid, medyo nagfi-fade na. Sa steering wheel niya ay leather wrap, merong SRS airbags, tilt and telescopic na adjustment at paddle shifters.
Isa din sa mga pinalitan ko itong Tudin Pioneer head unit niya. Ito yung stock na head unit niya. Pwede kang mag-play ng USB, auxiliary, tsaka merong CD player sa taas. Sa aircon, manual siya lahat at hanggang ngayon maganda pa rin yung buga ng hangin. Dito naman nakalagay yung dalawang cup holders niya. Tsaka meron din siyang nag-iisang power outlet. Tapos sa ilalim nakalagay yung USB port at auxiliary port. Pag ginamit mo yung paddle shifter niya, dito mo makikita sa gauge kung anong gear na ang ginagamit mo. Ganon din sa passenger side niya, nag-fade na yung mga trims niya. Usually kasi passenger tsaka driver lang ang sumasakay dito. Kaya sa likod maganda pa yung itsura. So sa ownership naman, sa maniwala kayo sa hindi, itong sasakyan na to, wala pa akong pinapalitan. Ng mga bushing, belts, sa suspension, sa makina, lahat stock pa. Inalagaan ko talaga tong sasakyan na to dahil may sentimental value nga sa akin. Tsaka itong sasakyan na to, hindi ko pa nadadala sa kasa para sa mga warranty. Sobrang matibay talaga. Yung bagong may-ari, brake pad pa lang yung pinapalitan niya. Tsaka kahit 1.5 liter lang siya, malakas yung makina, hindi kanya papaya sa daan. So fuel consumption niya, 7 to 8 km per liter sa city driving at 14 to 18 km sa highway drive. Medyo lumakas lang to ng konti sa gas dahil naglaki nga ako ng mags. Tsaka yung maintenance nitong sasakyan, hindi naman masyadong maselan. Sa labas ko siya pinapagawa, hindi sa kasa, pero maayos pa rin, wala naman naging problema. Yung iba kasi diba gusto ko kasa maintain. Sa sasakyan na to, regular maintenance lang every 10,000 kilometers. Isa rin yan sa mga nagustuhan ko dito sa sasakyan na to. Sobrang low maintenance niya. Nagkaroon din pala ng airbag recall itong Honda at nakasama yung Honda City. So kung may balak kang bumili ng Honda City, check mo na rin sa pagbibilihan mo kung napaayos niya na yung recall. Libre lang naman yun, maghintay ka lang ng 1 oras sa kasa. Bukod dyan, wala na ako masyadong reklamo dito sa Honda City. Sobrang satisfied ako lalo na nung ginagamit ko to. Sa performance, design, handling, comfort, at yung resale value niya, maganda talaga. So kung naghahanap ka ng sasakyan na pang first car mo o extra car, hindi ka magsisisi dito sa 3rd generation Honda City. Maganda ang fuel economy, malakas ang makina, spacious sa loob, matibay at hindi maselan sa maintenance. Sa panahon ngayon, yan lang naman ang importante. Tsaka para sa akin, napupugian talaga ako sa design ng sasakyan na to. Malakas ang dating, tsaka madali imaneho, madali i-park, singit-singit din sa kalsada, sumisibat pag binibigyan. Wala man siyang masyadong high-tech features at kung sa tingin ng iba parang common na sasakyan lang to. Okay lang, yung pagiging practical naman niya ang nagdadala sa kanya. Nagagawa niya yung mga bagay na inaasahan mo sa kanya. Tulad mo, simple lang pero nagagawa yung mga bagay na inaasahan sa'yo. Common lang sa paningin ng iba pero may ibubuga. So yun lang guys, yung tour natin sa 2011 Honda City. Please don't forget to subscribe at kung may mga tanong kayo, comment nyo lang yan.